Alright, good morning mga Migs. Woo! Napakaganda ng araw ngayon. Kaso nga lang isa, wala tayong ride. So sayang. Pero may gagawin tayo ngayon is may isushoot lang muna tayo. May niluluto tayo para sa channel natin. So abang-abang na lang muna tayo. And papunta tayong uptown ngayon. Kasi nandun na pala yung mga kasama ko. So kailangan na natin bilisan para hindi naman sila magantay ng napakatagal doon. And hopefully nandun yung may-ari ng XSR 155 na Yamaha para matest ride natin. So excited tayo din ngayon at the same time, di ba? Kasi first time ko kung papalarin ma-ride natin yung XSR 155. Kasi isa din yun sa mga choices ko noon. Kaso nga lang hindi pa lumalabas dito sa Philippines. So hopefully andun yung may-ari. So para makahiram tayo, para magawa natin ang riding impression. Alright. So intro na muna tayo kasi kailangan natin bilisan para hindi na sila maghintay doon. Alright, bilisan na natin. Ipasok na muna natin yung intro. So ayun, nagmamadali na nga tayo. Panigurado sunog kami dito mamaya. Kasi medyo mainit na. So hopefully may shade doon sa pupuntahan namin. Loh, grabe siya oh. Mag signal light ka naman kuya. Oops, excuse me. Excuse me po. Nagmamadali lang po. Alright. Oh, pinahinay lang kasi maraming na-aksidente dito. This road is so accident prone. Bakit kaya? May sumpa. Nandito na sila. Shout out. Bam bam. Sorry. Nagulat ko sa iyo chat na. Ano ba si Paulo nga? Nagulat pa daw siya kapini. Hello, hello. Pa. Oh eh. Oh gawad na po iya pa. Tatalakag. Ha? Kamu na ba? Partner dito sa Now Converge. Kumbo? Bili makan, shake. Una mo. So, dito na kami. Sila pala. And as you can see, yung mga kasama natin is mga classic bikes, mga classic bike enthusiast dito sa Cagayan de Oro. So shout out. So sina Paulo, Coach Paulo, sila Penny at si A, especially si A. Bagong-bagong gawa yung motor niya. Kita nyo, ang cute. Ang cute pero may-ari is nakakatakot. Naninipa yan, tsaka nancho-choke. Choke me daddy. Visit. So yun, papunta na kami dun sa lugar na kung saan may shoot lang kami about sa bike ni A. So abang-abang na lang kayo sa mga susunod na vlog natin. Alright. And sa nakikita nyo mga migs, ay, nandito yung XSR 155. So makakahiram tayo ngayon. Alright.
Wala namang malaking pinagkaiba yung XSR sa motor natin. Kaso nga lang isa, may mga nagustuhan din tayo, lalong lalo na sa looks ng XSR. Sa mga gustong pumasok sa mga classic bike heritage styles, isa rin yung XSR 155 sa tinitignan nila, lalo na sa mga beginner. Kasi hindi lang looks yung makukuha mo, may power din naman. Okay din naman yung power kasi same lang, di ba? So mamaya mamaya na nga pala natin pag-uusapan yung XSR. Na-excite lang tayo. Shout. So papunta kaming Pahiron Ridge. Ngayon ba't nga ba tayo napasama sa kanila? Kasi may plano tayo. May plano tayo sa bike natin na i-convert natin siya sa classic bike. Hopefully by this December. Kasi dati ko pa naman gusto talaga yung mga classic bike. First choice ko talaga is classic bike. Kaso nga lang may importanteng nangyari kung bakit ko kinuha na lang tong TFX. Pero hindi na naman ako nagsisi kasi napakaganda din ng motor na to, tsaka napakatipid. So maybe sa mga susunod na video is i-review natin to, long term review bago natin pa-modify to a classic bike, di ba? So ayun, shoutout ang ingay naman ng motor mo. Ang cute ng mudguard. Sky blue na motor. Go 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 go. Hey. Kaya mo yan. Gago tong putik. Just like me, they long to be close to you. Sa ganda ng araw ngayon, napapakanta ka na lang eh. Alam nyo mga mix, nararamdaman ko na yung tusok. Yung tusok ng araw. Mainit na. Shoot. Mabuhangin amp. Oh shit. Takting yun. Nadulas yung gulong ko. Gago yung buhangin. Sorry kung nagmura ko. Alam nyo mga migs, pangalawa sa nakaka-aksidente ng rider ay sa yung buhangin. Unang-una is yung aso. Gago! Ay nako. Oy, sana kayo mga uncle. Dito pala. Shoutout. Nawala mi do. A few inches later. Shit! Jomar bahala. Ma-adjust raman guro ni sa kan pag-edit. Dari lang ako ibutang mo doon. Pagkilit mo good. Pwede ra. Kaya sa install ito ba? Pwede ra dire ba? Arang ra. Na may bato. Gaya, ano eh. Ikaw na lang ba? Ada na yun. Para mapitikan ka ba? Ay introduce lang. Pwede na kayo magtanaw tapos. Sige. 1, 2, 3. Ana, slant gamay mo. Ana. Hindi ko magtanaw dire. Oh, pwede ra dili. Dili ra katanaw. Pangit mo gamer, mura mo kong kaplo. Dili ra katanaw dili. Paulo. Game? Oh, sige. Hi, I'm Adrian Hoven. So, this is my first bike. So, pangawan lagi mo ba? Wow, madray. Di mo da. 1, 2, 3, go. Hi, I'm Adrian Hoven. So, this is my
I'm Adrian Hoven, Unsa isunod gani? classic bike. So it is not a common scenario here in the Philippines. Okay, sayop. Gagong puta. Sige, sige. Gag. Kurang paulo. Ana lang. Okay, padayon lang, hinay lang, ana lang adagan. Ay, hinay pagamay. Padol. Diri ka. So ayun mga mix, halfway na kami sa pag-shoot namin. And medyo napakainit talaga rito. Kaso kailangan ituloy. But as you can see mga mix, look at this beauty. Matetest natin ngayon yung Yamaha XSR 155. Shoutout kay Sir Nico sa pagpapahiram ng Yamaha niya, Yamaha XSR 155 niya. So here we go mga mix. Itetest lang natin. So this will not be a full review about this motorcycle. This is just a riding impression about sa bike na to. So abot, shout out. All right, let's go. Alright mga migs. Ay sa wakas nahiram na rin natin tong motor na to. By the way, this is my first choice mga migs. This is my first motorcycle choice. Kaso nga lang is hindi pa siya nare-release. So 1 year after pa nung hinihintay ko siya. And ngayon lang 2020, a few months ago, ni-release na tong bike na to. So excited tayo ngayon kasi kahit na hindi ito yung bike natin, is matetest pa rin natin. So salamat Sir Nico, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagtatrust mo sa bike mo. So ingat lang tayo. So ang masasabi ko lang sa bike na to is napaka-sexy. Napaka-sexy talaga ng bike na to. This is the version of Yamaha's classic or modern classic bikes. So this is a heritage bike also from Yamaha. And sa mga mahilig sa classic bike dyan, isa rin to sa mga nire-recommend ko kasi sa forma pa lang niya di ka na talaga mapapahiya, talagang napaka-sexy niya mga migs. Pag nasa daan ka talagang lilingunin ka talaga kasi napaka-sexy niya at saka napaka-unique ng bike na to. Minsan mo lang talaga makikita sa daan. So we're so blessed and grateful na matetest natin tong motor na to. And so about sa motor na to mga migs is this is a 155 or 155cc motorcycle from Yamaha. And same engine lang siya ng Yamaha R15 version 3 at saka ng MT-15 ng Yamaha. So same engine. Siguro tinik lang nila ng konti siguro yung torque or tono ng makina nito to fit the classic feel ng motor. So one of the changes of this motorcycle mga migs is yung speedometer niya. So as you can see, it fits the classic feel of the motorcycle since it's a rounded shape speedometer, but it's fully digital mga migs,
So makikita nyo, hopefully makikita nyo. Ayan. So this is a fully digital speedometer, but it's rounded shape. So ayun, talagang hindi kayo papahiya ng motor na to mga migs. And binago din nila yung tank. Yung tank nito is classic feel rin. So yung design niya is more on wala siya masyadong edges, or hindi siya masyadong spiky, or yung mga edge niya is may pagka-round siya. And different talaga siya sa mga siblings niya na R15 at MT15. So since this is a 155 cc motorcycle, talagang fit siya sa mga beginners mga migs. So sa mga kung gusto nyo talaga na kung naghahanap kayo ng motor mga migs, is try to consider this motorcycle, kasi sa power nito hindi kayo papahiya nito. So kung gusto nyo malaman yung full specs ng motor na to, i-search nyo lang sa Google or YouTube, kasi marami na namang mga full review regarding sa motorcycle na to. So yung so itong gagawin natin is i-feel lang natin, since yung motorcycle natin is TFX 150, so hindi sila nagkakalayo sa motor na to. And sa power din, so i-test natin yung power nito, yung arangkada niya. Wait lang muna. Wow, grabe. Ayun, masasabi ko mga migs is this is more powerful than my TFX 150. Yung arangkada niya, yung torque niya is mas malakas compared sa TFX ko. Sa makikita nyo, fourth gear is hinahatak niya pa rin ako compared sa TFX ko. Kung hindi ka nakabelo is medyo mahina yung arangkada niya, lalo na sa fourth gear. At sa third wala naman problema yung TFX, sa fourth lang talaga. So ayun, okay yung power nito, di ka papahiya nito sa mga overtaken. So ayun, so okay naman, okay yung power niya, para na rin siyang R15 and MT15. Lamang lang siya ng konti sa TFX ko. And mafe-feel mo yung difference nila compared sa motor ko. What about the handling? What about the handling of this motorcycle? Mga migs, ang handling nito is wow. Hindi ko ina-expect na ganito pala yung handling ng motor na to. Kasi naglilin siya agad. Kita mo? At saka napakagaan niya mga migs. Hindi ko na-feel pag nililiko siya. Talagang napakagaan niya. So compared sa motor ko, yung TFX ko is hindi na stock yung gulong nun. Before is naka-stock yon. So pangit talaga yung gulong ko last time. Na-surprise talaga ako sa handling nito mga migs. Is kahit na dual sport yung gulong nito, ang bilis niyang lumiko yung handling niya. Ayan wow. Tsaka napakagaan mga migs. Ang daling i-counter steer. Hindi ko ni-expect. So talagang napakadagaan lang dalhin nito mga migs. So talagang marirecommend mo to sa mga beginner, di ba? Kasi nga is di mahihirapang iliko. Tsaka hindi ka mahirapan sa singitan nito for sure. And how about the stance mga migs? Medyo upright siya. Upright. But once again, compared sa TFX ko is medyo nakasubsob siya. Nakasubsob siya ng konti. So but all in all, kung i-ride mo to long ride, is no problem. Walang problema. Lamang lang siguro ng konti yung R3 nito in terms sa stance niya.
So ayun, ano pa ba? Unfortunately, sa tingin ko is di pa rin siya ABS. So Yamaha baka naman yung ibang mga motor is nag-upgrade na sila, standard na yung ABS nila. So Yamaha baka naman sa price range nyo 169 ba? 169,000 ata tong motor na to. Kasi yung mga 155 nila is nasa 150 to 160,000 pesos. So sa tingin ko nasa 159 or 162,000 ata tong motor na to. So ayun, may nafe-feel lang ako. Alright, may nafe-feel akong konti pag medyo mabilis yung takbo mo. So kung solid yung daan is that medyo nagwa-wobble or shaky, nag-shake yung handlebar niya. Di ko alam kung baka sa gulong lang to, kasi nga is dual sport siya. So pag medyo mabilis na yung takbo mo mga migs is medyo nagwa-wobble siya or medyo nag-shake yung handlebar niya. Pero tolerable na lang din naman. And mafe-feel mo kung nanggaling ka sa mga stable na bike or yung mga gulong is pang city ride talaga. So far wala namang problema sa motor na to. Maganda siya, maganda. Magaan. Yung power niya nandyan. Yung long ride capability niya nandyan kasi sa riding comfort niya. So wala talagang problema. Yung problema mo na lang nito is kung papayagan ka ng asawa mo mag-ride or nag-jowa mo, kasi napaka-sexy ng motor na to. So baka magselos yung asawa niya, baka paglitan ba kayo, baka sabihin sa inyo is, oy, umuwi ka na maaga, alam ka na nakin. Ay. So how about naman sa akyatan? Itetest natin. Ayan. So for 155cc, ayan, walang problema. See? Yun. Oh, nafe-feel ko talaga. Nafe-feel ko yung handlebar niya. Lalo na sa mga ganitong road condition na hindi even yung road. Oh, nag-shake talaga siya. So siguro nasa configuration na rin siguro ng shock nito or sa gulong, kasi mafe-feel mo yung shake na. So ayun, shout out. So ayun, finalize lang muna natin. So ipapakita ko sa inyo yung forma ng motor na to, kung gaano ka sexy. Alright. Opya. Ito. So as you can see mga mix, siguro nasa pasensya na pala. Medyo madamo rito. As you can see, naka dual sport tire siya. So di ko alam kung ba't siya nagsishake, but all in all mga mix is okay rin naman yung okay naman yung ride natin, okay yung impression natin. So I recommend this bike to beginners na mahilig din sa classic bike, kasi ayun, napaka sexy ng bike na to. So yung kalaban mo lang dito is yung asawa at saka yung jowa mo. Kung paano mo sila mako-convince sa pagra-ride mo. And ayun, dito ko na lang muna tatapusin. Baka sa susunod na video natin is ma-fully review natin tong motor na to. Alright. At saka parang
tatapusin na rin namin tong shoot namin dito kasi napakainit na. So salamat again Sir Nico sa pagpapahiram ng motor mo. So mga Megs, tapos na kaming mag shoot and pauwi na kami or kakain na muna kami. So after doon is adjourned na. So uwi na rin kami sa kanya-kanyang pamamahay namin or kung may mga lakad pa sila. And once again, salamat Sir Nico sa pagpapahiram mo ng XSR 155 mo. So maybe sa mga susunod na videos natin mga Megs, ma-feature natin yung Yamaha ni Sir Nico, Yamaha XSR ni Sir Nico. So abang-abang lang tayo mga Megs. So please subscribe na lang tayo sa channel natin sa Ride the Megs, and para maging updated tayo kung may mga upload tayo kasi may niluluto tayong content para sa channel natin. Alright, so salamat mga Megs sa panunood. It's your boy Ride the Megs signing out.